panahon at sitwasyon sa buhay natin na dumadanas tayo ng matinding problema at pagsubok. At minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Pero gaano man kabigat ang problema mo, gaano man kalaki ang pagsubok na dumating sa buhay mo ngayon, ang Panginoon ay laging nandyan at hindi ka niya pababayaan. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, hukay tamis. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, hukay tamis. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat na nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Nagkapaligid man ang problema, basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, O Diyos, ay kasama. Sabay-sabay natin simulan ang ating misa. Sa ngala ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumayin lahat. At sumayin. Inamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, napakaganda ng pakiramdam kung tayo nagkakatawa, sapagkat tayo ay nasa biyaya ng ating Panginoon. Sa maraming pagkakataon sa ating buhay, na hindi tayo nagpatawad ng ating kapwa, humingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon at sa ating kapwa. Ako'y nagkukumpisal sa Diyos na makapangyarihan at sa inyong mga kapatid, sapagkat lubha ako nagkasala sa isip, sa wika at sa gawa, at sa aking pagkukulang dahil sa aking sala, sa aking ipinamalaking sala. Kaya sinasamo ko kay Santa Maria Magdalena, sa lahat ng mga anghel at mga santo, at sa inyong mga kapatid, na aking panalangin sa ating Panginoon Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at pagtubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinaragal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakilang mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bukutong nana, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw ang nag-aalis sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang o si Kristo, ang kataasan
kasama ng Espiritu Santo, sa Sa kalatian ng Diyos Diyos Ama. Ama. Amen. Manalangin tayo. Tunghayan mo kami, O Diyos, na may likha at namamahala sa lahat ng bagay. Ipadama sa amin ang bunga ng iyong pagmamahal na makapaglingkod kami sa iyo ng buong katapatan. Alang-alang sa anak mo si Jesucristo, Panginoon namin, nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, pagpasawalang hanggan. Amen. Makinig tayo sa mga pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang puot at pagngingit-ngit ay dapat ding kamuhian. Ngunit sa makasalanan, iyan ay pangkaraniwan. Natatandaan ng Panginoon ang kasalanan ng bawat tao, at ang mapaghiganti ay paghihigantihan din niya. Patawarin mo ang kapwa sa kanyang pagkukulang, at pag ikaw ay dumalangin sa Diyos, patatawarin ka rin naman. Ang nagtatanim ng galit laban sa kapwa, pag tumawag sa Panginoon, walang kakamtang awa. Kung hindi ka nahahabag sa iyong kapwa, paano mong ihihingi ng tawad ang iyong kasalanan? Kung ikaw na tao lamang ay nagkikimkim ng galit, sinong magpapatawad sa iyo sa mga kasalanan mo? Alalahanin mo ang iyong wakas at pawiin mo ang iyong galit. Isipin mo ang kamatayan at sundin mo ang kautusan. Dili-diliin mo ang kautusan at huwag kang magalit sa kapwa. Alalahanin mo ang tipan ng kataas-taasan at matuto kang magpatawad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Ang Panginoon ay maawain at mapagbigay, banayad sa pagkagalit. Ang Panginoon ay maawain at mapagbigay, banayad sa pagkagalit. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin iyang kanyang kabutihan. Tugon. Ang Panginoon ay maawain at mapagbigay, banayad sa pagkagalit. Ang lahat ng kasalanay, siya ang magpapatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako'y inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Tugon. Ang Panginoon ay maawain at mapagbigay, banayad sa pagkagalit. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Iyang taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, di kan tumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Tugon. Ang Panginoon ay maawain at mapagbigay, banayad sa pagkagalit. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayon-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Tugon. Ang Panginoon ay maawain at mapagbigay, banayad sa pagkagalit. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, walang sino man sa atin ang nabubuhay
o namamatay sa kanyang sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo'y namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon. Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at mga buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Naway liwanagan niya ang ating mga puso upang makilala natin ang layunin ng ating pagkakristyano. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Mateo. Luwalhati sa iyo, O Panginoon. Nang panahon yun, lumapit si Pedro kay Jesus at nagbika, Panginoon, makailang magkasala sa akin ang kapatid ko na dapat kong patawarin? Hanggang makapito? Sinagot siya ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, hindi lamang makapito, kundi hanggang makapitumpung-pito. Kaya ang kaharian ng langit ay katulad ng isang hari na ibig humingi ng sulit sa kanyang mga utusan. Nang pasimulan niya ang paghingi ng sulit, ay niharap sa kanyang isang may utang ng 10,000 talento. Palibhasa ay walang naibayan, ay ipinag-utos ng Panginoon na siya ay ipagbili, pati ang kanyang asawa, mga anak, at lahat niyang pag-aari, upang mabayaran ang utang. Ngunit ang utusan ay nagpatira pa sa kanyang paanan at nagmakaawa. Panginoon, pagtiisan mo ako at babayaran ko sa iyo ang lahat. Dahil sa habag, ang utusang iyon ay pinawala ng Panginoon at ipinatawad ang kanyang utang. Datapwat paglabas ng utusang iyon, ay natagpuan niya ang isa sa mga kapwa-utusan na may utang sa kanya ng 100 denaryo. Hinawakan siya at sinakal na ang sabi, bayaran mo ang utang mo. Nagpatira pa sa kanya ang kapwa-utusan sa panan at nagbakawa, pagtiisan mo ako, aniya, at babayaran kita. Ngunit ayaw niya, bagkus umalis at ipinabilanggo yaon hanggang mapabayaran ang utang. Na makita ng mga kapwa-utusan ang nangyari, sila ay lubhang nagdamdam at ibinalita sa kanyang Panginoon ang lahat ng nangyari. Na magkagayon ay tinawag siya ng kanyang Panginoon na ang wika, masamang utusan, pinatawad ko ang lahat ng utang mo dahil sa iyong pagmamakaawa sa akin. Hindi ba nararapat na ikaw naman ay mahabag sa iyong kasama na gaya ng aking pagkahabag sa iyo? Sa matinding galit ng kanyang Panginoon ay binigay siya sa mga tagapagpahirap hanggang sa mabayaran niya ang lahat ng kanyang utang. Gayon din naman ang gagawin ng aking amang nasa langit kung hindi kayo magpapatawad ng buong puso sa isa't isa. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, may isang hari na ang kanyang hobby ay mangolekta ng crocodile, yung buhay na crocodile. At ito'y nilalagay niya doon sa malaking swimming pool doon sa likod ng kanyang palasyo. And one time,
nag-host siya ng isang malaking party. In-invite niya yung mga prominente na mga tao, pamilya, mga famous na pamilya sa kanyang kingdom, kasama ng kanilang mga anak na mga binata. Ang hari ito ay meron ding isang napakagandang anak na dalaga. At habang nagkakaroon sila ng party doon sa poolside, in-announce niya kung sino, gusto ko naghahanap ako ng isang matapang na lalaking mapapangasawa ng aking anak. At kung sino makakatawid sa swimming pool na ito, pasimula dito hanggang doon sa kabila, na buhay. Siya, it's either mapapangasawa niya ang aking anak, o kaya ay bibigyan ko siya ng $1 million. Hindi pa natatapos yung pagsalita ng hari, biglang may nag-flash doon sa swimming pool. At nung lumingon ang lahat, ang bilis nung tao na lumalangoy papunta doon sa kabila ng swimming pool. Nagawa niyang lumangoy hanggang doon sa kabila. Kaya tinawag siya ng hari, sabi niya, alam mo, napakatapang mo. Hindi ko akalain sa tanang buhay ko na may makakalangoy dyan na hindi makakain ng crocodile bago makarating doon sa kabila. Kaya anong gusto mo? Gusto mo mapakasawa yung aking anak na dalaga? O kaya $1 million? Pero galit pa rin yung tao, sabi niya. Hindi ako interesado sa iyong anak. Sa ngayon, hindi ako interesado sa iyong anak na babae. Kahit napakaganda niyan. Hindi rin ako interesado sa pera mo. But ang interesado lang ako ngayon, gusto kong malaman kung sino ang nagtulak sa akin sa swimming pool na yan. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya. Napakahirap pagpatawad. Gusto lagi natin maghiganti. Mahal natin ang ating sarili. Once na may nakasakit sa ating sarili, gusto nating bumawi, maghiganti. Tayong mga Pilipino, tayo mapagpasensya. Hanggang kaya natin magpapasensya tayo na magpapasensya. Hanggang kaya natin, hindi tayo iimik kahit tayo nasasaktan, kahit tayo nahihirapan. Hindi tayo iimik. Pero pag tayo ay nasaktan yung ating damdamin, tayo mga Pilipino, nagtatanim tayo ng sama ng loob. Ang sabi nga niya, hindi ko makakalimutan niya sama ng loob na yan. Kahit ako'y mamatay, babaunin ko na yan sa aking libing. Ako ay masama pa rin ang aking kalooban. Kaya nga meron tayong mga kasabihan kung minsan, may araw ka rin. Kung kay Fernando po nga isang bala ka lang. Nang ibig sabihin, gusto natin maggiganti. May araw ka rin pag ako ay nanalo, pag ako'y kumandidato nanalo, may araw ka rin. Pag tumaas yung aking posisyon, may araw ka rin. Pag ako'y masinso, may araw ka rin. Pag ako'y nakatapos sa aking pag-aaral, may araw ka rin. Lahat ay paghiganti, lahat ay may galit. Kaya ito ang atin. Sa ating puso ay naruroon yung paghiganti at galit. Kaya hindi tayo natatahimik. Sa buong mundo ay ganito, hindi lang sa Pilipinas. Sa buong mundo ay ganito ang nature ng tao. Pag nasaktan mo, ikaw ay nag-iisip ng paghiganti. Akala ba natin yung sinasabi lang, dapat nating malaman kung saan nagsimula yung COVID-19 na yan? Bakit ayaw ng bansa na magkaroon ng investigation? Dahil alam nila na maghiganti ang tao. Bakit gustong malaman ng iba yung source na yon? Dahil gusto nilang panagutin yung may kasalanan. Laging paghiganti. 2001 year na magkaroon ng suicide na eroplano at tumama doon sa Twin Towers sa New York. 3,000 people died instantly that time. At dahil gustong palagutin kung sino may kasalanan, nagkaroon ng maraming gera.
Iraq, Afghanistan, Pakistan, sa iba't ibang lugar ay naroon ang karahasan. Walang tigil ang karahasan dahil gustong magiganti, naroon ang galit. At dahil dito, patuloy at patuloy na nagkakaroon ng patayan. Thousands of people ang namamatay na. Samantalang doon sa Twin Tower ay 3,000 lamang at patuloy pang dumarami dahil sa intensyon ng pagiganti. Minamahal ko mga kapatid, kung ito ang sitwasyon ng daigdig, napakaganda ng aral na binibigay ng banal na ebanghelyo ngayon. Pagpapatawad, pagtanggap, upang mawala ng karahasan. Akala ni Pedro sa pagtatanong niya sa ating Panginoon, 7 ulit siyang magpapatawad ay tama na. Pero sa ating Panginoon, dapat ang pagpapatawad ay walang hanggan. Sapagkat kung 7 ulit ka lang magpapatawad, still mayroong kang chance na magiganti pa after 7 times. Pero sa ating Panginoon, dapat walang hanggan ang pagpapatawad. Sapagkat ang karahasan ay matitigil lamang kung ang bawat isa sa atin ay magdidesisyon na tayo ay magpapatawad sa ating kapwa at hindi gagawa ng kasamaan o karahasan sa mga taong nakagawa sa atin ng masama. Dito lamang magkakaroon ng kapayapaan sa daigdig na ito. Hindi lamang kapayapaan ng daigdig, sapagkat kung tayo magpapatawad, ang ating puso ay magkakaroon ng kalayaan. Freedom of hearts. Na dito sa ating puso, sa ating pagkatao ay mawawala ang galit. Magkakaroon tayo ng kapayapaan sa ating sarili. Kalimitan yung mga sakit na ating nadarama, yung mga sakit na nasa atin, ay dahil sa galit. Dahil sa pagiganti. At dahil dito, sinasabi nila kung aalisin lahat natin ito, physically, psychologically, tayong lahat ay magiging healthy sa ating pamumuhay. At hindi lamang yun, kung tayo magpapatawad, tayo ay magiging open sa pagpapatawad at biyaya ng ating Panginoon. At doon lamang natin masasabi na tayo nga ay mga anak ng Diyos. Si Father Herman Moller, professor ko sa theology doon ako'y nasa theology, siya ay Doctor of Sacred Scriptures. At sinasabi niya, mayroong 3 reasons bakit dapat tayong magpatawad. Number 1, sapagkat una sa lahat, pinatawad na tayo sa ng Diyos. Kung pag-aaralan natin ang salvation history, sa simula pa lamang ay pinatawad na tayo ng ating Panginoon. Dahil tayo may mga kasalanan, as sinasabi ko doon sa last Sunday ko homily, tayo ang nature natin ay malimit tayo magkamali, malimit tayo magkasala, kaya ipinadala sa atin ang kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo, para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Paano maliligtas? Sa pamamagitan ng pagpapatawad sa ating mga kasalanan at ibalik tayo sa biyaya ng Diyos. Simula pa lamang ay naruroonan. At ang ating Panginoon ay patuloy at patuloy na nagpapatawad sa atin. Kaya kung tayo una sa lahat ay pinatawad ng ating Panginoon, dapat din tayong magpatawad sa ating kapwa. Second reason, labis-labis ang pagpapatawad ng ating Panginoon sa atin. Ilang ulit tayo nagkasala, pinatawad tayo ng ating Panginoon. Ilang beses tayo nang umpisal, pinatawad tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mga pari. Sa banal na ebanghelyo ngayon, kung titignan natin yung hari na yun, anong sabi niya? Ipagbili ninyo siya. Ipagbili ninyo ang kanyang asawa. Ipagbili ninyo ang kanyang mga anak. Kunin niyo ang lahat ng kanyang ari-arian. Ang lahat ng ito ay kukunin ng ating Panginoon dahil sa kasalanan ng utusan. Subalit ang pinatawad ng ating Panginoon, ng haring yon, ibinigay, ibinalik lahat sa Kanya. Ang dapat ay nasa Kanya. Ganon kalaki ang pagpapatawad ng ating Panginoon. Labis-labis kumpara sa utusan na napakaliit 100 denarii lamang ang utang, subalit hindi niya pinatawad.
Napakaliit ang hinihingi sa ating pagpapatawad kumpara sa labis-labis na pagpapatawad ng ating Panginoon. Ang third reason sinasabi dito, kung hindi tayo magpapatawad, hindi rin tayo makakatanggap ng pagpapatawad. Napakaganda ng ating panalangin, Our Father, Ama namin, sumasalangit ka. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Ganon, dapat tayong magpatawad kung gusto nating patawarin tayo ng ating Panginoon. At sinasabi rin dito sa huling parte ng Ebanghelyo, pagkatapos na ipadala ng hari yung utusan na nagkasala dahil ayaw magpatawad, sinasabi sa banal na Ebanghelyo ngayon, ganon din ang gagawin sa inyo ng aking Ama sa langit kung hindi kayo magpapatawad sa isa't isa ng buo ninyong puso. Minamahal ko mga kapatid, ganon ang pagpapatawad ng ating Panginoon. At sa kanyang pagpapatawad, inaalis ang lahat sa atin. Mayroong isang missionary sa isang Pacific Islands. At one time dumating sa kanyang tirahan, isang babae. Dakot-dakot niya yung buhangin na tumutulo pa galing dun sa dagat. Ang sabi ng babae, alam mo ba kung ano ito? Sabi ng pare, yes, yan ay sun galing sa dagat. Alam mo ba kung bakit ko dinala dito? Sabi niya, hindi ko nga alam, hindi ko mahulaan. Ang sabi ng babae, ito yung mga kasalanan ko. Ang dami-dami, hindi mabilang. Hindi ko alam kung paano ko mapapatawad ng ating Panginoon. Sabi ng missionary, dahil kinuha mo yan sa dagat, ibalik mo sa dagat at magtumbong ka ng marami pang sand. Pagkatapos umupo ka at panoorin mo kung paano darating yung mga alon at aanuring unti-unti ang lahat ng sand na yan hanggang mawala. Ganyan ang pagkapatawad ng ating Panginoon. Unti-unti, subalit sigurado and completely, aalisin niya ang ating kasalanan. Minamahal ko mga kapatid, sa misang ito, tanungin natin ang ating sarili. Kung may mga tao tayong nasaktan o may mga tao na nakasakit sa atin at hindi natin kayang patawarin natin sila sapagkat hindi tayo karapat-dapat na magdasal ng Ama namin. Sa misang ito ay hindi magiging ganap ang pakikiisa natin kung may mga tao na hindi natin mapatawad sapagkat sinasabi ng ating Panginoon, kung ikaw ay mag-aalay sa altar at may naisip ka na may mga tao na kagalit, umalis ka, makipagkasundo ka sa tao yun, at pagkatapos bumalik ka at mag-alay ka sa altar. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, dala ng Espiritu Santo. Ipinanganak sa Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, ibinaon. Nananaw sa mga impyerno. Nang may 3 araw, nabuhay na muli. Umakyat sa langit, nalublok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang narito at hukom sa nabubuhay at namamatay ng tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kasamahan ng mga santo, sa ikawawala ng mga kasalanan, mabubuhay na maguli ang namamatay na tao, at may buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Sapagkat tayo ay napatawad na ng Diyos, dapat din tayo magpatawad ng tapat sa ating kapwa.
Ngunit madalas ay nagtatago pa rin tayo ng galit. At sa lahat ng ating kahinaan, sagutin natin ang panalangin. Panginoon, tulungan mo kaming magpatawad. Panginoon, tulungan mo kami magpatawad. Nawa ang simbahan na patuloy umaakay sa mga makasalanan ay maging tapat sa kanyang pagtahak sa landas ng pagpabalik loob at pagbabago. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami magpatawad. Nawa ang mga pinuno sa pamahalaan ay isaalang-alang ang lahat ng mamamayan, lalo na ang mahihirap sa kanilang programa tungo sa kaunlaran at kapayapaan, lalo na ngayon na marami ang nawala ng trabaho at pinagkakakitaan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami magpatawad. Nawa ay maranasan ng mga biktima ng karahasan at pangapi ang pagliligtas ng Diyos. Makatagpo nawa sila ng mga taong magmamalasakit at tutulong sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami magpatawad. Nawa ay ingatan at pangalagaan ng Panginoon ang mga doktor, nurses at mga frontliners sa kanilang paglilingkod sa bayan sa panahon ito ng pandemya. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami magpatawad. Nawa ang bawat pamilya at pamayanan ay maging daluyan ng pagpapatawaran na magmumula lamang kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami magpatawad. Ipanalangin din natin ang ating pansariling intensyon. Tunghayan mo ang iyong bayang sugatan, Panginoong Hesus. Halinhan mo ang aming nagmamatigas na puso ng pusong marunong magmahal. Hiniling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Purihin ka, Panginoon Diyos, ng lahat ng kinapal sapagkat siyang kabutihan na itianggap namin ang tinapay na inaalay sa iyo na galing sa lupa at pinagpaguran ng tao upang maging tinapay na magdudulot sa amin ng buhay na walang hanggan. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka, Panginoon Diyos, sa lahat ng kinapal sapagkat siyang kabutihan ay tinanggap namin ang alak na inialay sa iyo, na galing sa punong ubas at pinagpaguran ng tao upang mag-iinumin ang aming kaluluwa. Purihin at pagdanal ng Diyos magpakailanman. Manalangin kayo mga kapatid, o kayo ating sakripisyo maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon sa sakripisyo sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kagagaling at nanguni ang Iglesia Banal. Paulakan mo, Panginoon, ang aming mga panalangin. Buong awa bang tanggapin ang mga handog ng iyong mga lingkod tungo sa iyong karangalan at sa kanilang kagalingan, alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Isipin ninyo at mahalin ang Diyos. Iniisip natin siya at minamahal.
Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat at matuwid. Tunay ngang marapat at matuwid ang kupatakaagaling na magpasalamat kaming lagi sa iyo, Amang Banal, Diyos na makapangyarihan at walang hanggan, alang-alang kay Jesucristo aming Panginoon. Siya ang tunay at walang hanggang pari na nagtatag ng sakripisyong ito na panghabang panahon. Inialay niya ang sarili bilang handog sa kaliligtas ng tao at inutusan kami mag-alay ng haing ito bilang pag-alaala sa Kanya upang sa pagkain ng tinapay na nagbibigay buhay sa banal na piging na ito ay may pahayag namin ang Kanyang kamatayan hanggang sa Kanyang pagbabalik. Kaya kasama ng makapal na mga anghel sa kalangitan ay pinagbubunyi namin walang humpay ang iyong kalwalatian. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos na makapangyarihan, Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan. Pinagpala ang nagalito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan. Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal at sa'yo nagmumula ang lahat ng kabanalan. Paspasan mo sana mga kaloob na ito sa pamagitan ng iyong Espiritu, upang sa aming kapapanuto ay maging katawan at dugo ni Jesucristo aming Panginoon. Bago siya pahirapan at pagpakasakit, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Hinati yun at ibinigay sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Gayun din naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo at ibinigay yon sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan, na sa inyo't sa lahat ay bubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagdangal natin ang sakramento ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Kaya sa paggunita sa kamatayan at muling pagkabuhay na iyong anak, inaalay namin sa iyo, Ama, ang tinapay na nagdudulot ng buhay at ang kalis na nagbibigay ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat inarapat mo kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbabang isinasama namin na kami makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Alalahanin mo, Panginoon, na iyong simbahan sa buong daigdig, kasama Santo Papa si Francisco, ang aming Arsobispo si Anthony at lahat ng mga pari. Gawin mong ganap ang iyong simbahan sa buklod ng pag-ibig. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay at umaasang muling mabubuhay at lahat ng mga yumao. Tanggapin mo sana sila sa maluwalhati mong harapan. Maawa ka sa aming lahat. Gawin mo kaming marapat na pumasok sa buhay na walang hanggan, kasama ni Maria Birheng Ina ng Diyos, kasama ng mga apostol at lahat ng mga banal, na tumupad yung kalooban sa lahat ng panahon upang magpuri sa iyo, alang-alang kay Jesucristo anak mo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos namang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal, kaisa na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ating pakikiisa at pagmamahal, pagpapatawad, dasalin natin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming kasalanan, para lang sa kapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulo sa tukso, at iagyan mo kami
Hiniling namin ang Panginoon na iligtas mo kami sa lahat ng masama, pagkalooban mo kami ng kapayapaan sa aming kapanahunan, upang sa tulong na iyong awa ay lagi kayong maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng ligalig. Samantalang hinihintay namin ang masayang pagbabalik ni Jesucristo ang aming manunubos. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian, ang kapangyarihan at kaluwalhatian sa walang hanggan. O Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ipinagkakaloob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mo sana'y sa alang-alang ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya na iyong simbahan. Pagkalooban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa kasisiyan ng iyong kalooban, nabubuhay ka tagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang Kordero ng Diyos, narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Mapalad tayong tatanggap sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo sa aking katawan. Ngunit isang salita mo lamang ay gagaling na ang aking kaluluwa. Nung una pa lang, ako ay inibig mo. Binigay mong lahat, mahanap mo lang ako. Kapahingaan, nasumpungan, at kagalakan, kalakasan, natagpuan. Hinanap ako ng pag-ibig mo, kasama
Manalangin tayo. Ang lahat ng kautusan mo, Panginoon, ay nauwi lamang sa dalawa: pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Itulot mo makasunod kami sa iyong mga kautusan upang matamo ang buhay na walang hanggan. Alang-alang ay Kristo, aming Panginoon. Amen. Kapasalamat ako sa pagdala niyo sa misang ito. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumahay tayo mapayapa, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Salamat sa'yo, aming Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aming sasabihin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Salamat, Espiritong Banal. Salamat sa liwanag ng buhay. Salamat sa walang hanggang patnubay mo. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa tibay ng loob. Salamat sa landas ng pagbabago. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa wakas na pag-ibig mo. Salamat, inibig mo ako. Salamat